Ballistic report to. Yes, tama. Based on the ballistic report and trajectory ng pagkabaril kay Rekan, galing sa mataas ang pinanggalingan ng bala. Ano sa tingin mo, Torres? Pwede, baka dito talaga pumesto yung sniper. Sa tinurong direksyon ni Doc, ito yung pinakamagandang vantage point. Basta, ito yung tatandaan mo lahat ng ginagawa ko, lahat ng gagawin ko para to sa atin. Ano ba plano mo? Aalamin ko si Mayor ba talaga yung nagpagulpi sa akin. Wala pa naman nakakaalam tungkol dito sa prostitution na ginagawa natin. Siguro tingin mo lang huwag ka magpapahuli sa pagpatay mo kay Donovan. Pag ikaw nahuli, pasensyahan tayo. Check mo sa opisina. Addison Lee Cartega, CFO namin yun. Ba't siya tatawag sa akin? May tinatago ka eh. Kaya payo ko sa'yo, layo-layuan mo si Papi. Papi, tigyan mo to. Ano ba naman kayo? Hindi niya pa kailangan yan. Pero syempre, hindi yun yung priority ko. Ang priority ko, masolve yung case. Anong case, Alicia? Eto po, oh. Nasira yung kable. Hindi ko nga rin po alam ano nangyari. Ma'am, sir. Excuse me. Mauna na po ako sa inyo. May gagawin pa ako eh. Sige ho, ma'am. Kami nang bahala dito. Sige. Salamat to, ah. Ibig sabihin yung sniper din yung pumutol sa mga kableng to. Malamang professional yung tumira kay Lieutenant Robles. Malinis na magtrabaho, talino pa. Mabuti pa, tumawag na tayo sa forensic team. Baka may makuha pa tayong fingerprint dito. Sige. Mawalang galang na po. Ano po yun, kuya? Niimbestigahan niyo po ba kung sinong tao nagputol ng kable na yan? Nakita niyo ho ba kung sino nagputol ng kable? Opo, nakita ko po yung lalaki na pumutol niyan nung araw na may putukan sa police station. Tingnan mo, kuya, kung ipapakita namin sa inyo yung mugshots, mamumukaan mo. Hindi po ba tayo makapatrouble dyan? Hindi ko, kuya. Kami bahala sa'yo. Sige po, tutulong po ako. Madali ko naman po siguro mamumukha yung pumutol niyan eh. Maliban na lang kung nagbago siya ng kulay ng buhok. Bakit, kuya? Ano pa bang kulay ng buhok ng lalaking nakita niyo? Puti ang kulay ng buhok niya. Ewan ko na lang kung makalimutan mo yan. Uy, Bobby! Ang aga mo naman eh. Mamaya pa yung pageant nyo, di ba? Oo nga. Hapon pa call time nyo, di ba? May lakad ako eh. Saan? Nag-imbita si Sir Jared mag-lunch dun sa Cafe Calabari. Sir Jared? Sino si Sir Jared? Yung isa sa mga major sponsor ng Binibining Calabari. Yayamanin ng kuya mo. Big time! Yes. Sus, wala lang yun. Naku, Bobby, siguraduhin mo lang kasi Team Tonyo ang buong sambayanan. Oo, init. O sige na, mauna na ako. Si Lola ha. Teka mo na ba? Sige na, Sige na, ingat ka. bye. Sa pageant? Hello, sir. Hello, Bobby. Gusto mo ba sunduin na lang kita mamaya tapos ihatid na lang kita dun sa pageant? Ay, hindi na, sir. Paalis na rin ako eh. Paalis ka na? Maaga pa yata, di ba? Mamayang gabi pa yung pageant? Magla-lunch kasi kami ni Sir Jared ngayon. Ah, ganun ba? Actually, Bobby, gusto nga sana kitang kausapin tungkol dyan kay Jared eh. Masama ako kutob ko doon hindi dahil nagsiselos ako. Ito lang yung kutob ko bilang pulis. Sir, pulis din ako at wala akong ganyang klaseng kutob kay Sir Jared. Siguro kasi may pera at saka may itsura, no? Ng konti. Ano? Ganyan pala tingin mo sa akin. Hindi, Bobby. Hindi naman sa... Hello? Nagalit ng ate ko. Bobby?
na ako si Lola, ha? O sige, mag-iingat ka. Ingat. Galingan mo sa pageant. Wala lang daw. Kunwari pa. Hindi mo naniniwala. Parang may naamoy akong kakaiba. Hininga mo. Bok, tinan mo to. Faith? Teka. Bakit ganun? Hindi ba parang kamukha siya ni Donabel Custodio? Siya talaga yan. From beauty queen to escort. Escort. Sigurado din ako, may kinalaman yan sa pagkamatay niya. Teka, Bok. Paano ka pala napunta dun sa website ng mga escort? Research. Lieutenant Conde, Maraming... may naghahanap po sa inyo. May sasabihin daw po tungkol sa kaso ni Miss Donabel Custodio. Salamat, Cruz. Vince! Oh, Ang tagal naman ninyo. Sorry na, kita mo naman naulan pero huwag kang magalit. May impormasyon na kami sa'yo. Sigurado ba kayo sa impormasyon ninyo? Wala ata itong bilib sa akin. Pare, hindi lang ikaw undercover dito. Marami kaming homeboy dyan na isang pitik lang magtatrabaho sa amin. Sure to, pare. Alam mo, ayos na nasagap namin. Doon sa pupuntahan natin, doon nakatira yung isa sa gumulpi sa'yo. Basta pag namataan ko, simplehan lang natin ah. Huwag tayo papahalata. Ang importante, makausap natin siya. Ano, tara. Sige, tara. Teka. Ang lagay ba, ganun na lang? Kain muna tayo. Ayaw nga, no? Mamaya na, tara. Mamaya na. Saan naman tayo ng Dubai yan? Boss. Nakausap ko na rin si Okoy. Good news, bad news, very bad news. Good news, nagkakapilian na yung mga kliyente. Bad news, pinagtatalunan nila utol mo. Very bad news, nagustuhan rin ni Okoy. Binabakuran na. Ang tindi rin ni Okoy. Ang tibay ng bagang, ha? Alam niya ng pulis yun, eh. Didiskartehan pa rin. Nai-imagine mo ba kung anong mangyayari pag nabiktima talaga ng operasyon na to si Bobby? Oh, hindi maganda. Mas exciting, boss, kapag lumalaban. Tapos buong puwersa ng Station 12, gagawin na lang ang lahat para imbestigahan tong beauty pageant project ko. Babalik sa akin to eh. Naiintindihan mo ba? Mayor, sa palagay ko ba hindi ko naisip yan? Kaya nga nandito lang ako sa tabi mo, di ba? Hindi ako maalis. Ako tagalinis ng kalat mo. Ngayon ka ba makawalan ng tiwala sa akin? Sige, sandali. I need you on my side now. Iba yung pakiramdam ko dito. Tawagan mo si Okoy. Sabihin mo, tanggalin sa menu si Bobby Enriquez at Charlie Samson. Mayor, sigurado ka sa desisyon mong yan? Gusto mo bang ulitin ko yung sarili ko? Naiintindihan ko nag-aalala ka kasi kapatid mo yan. Pero kilala mo rin mga kliyente natin. Mismong si Okoy, hindi papayag sa desisyon mong yan. Problema ko na yun. Ako nang bahala sa kanila. Ang importante, walang makaalam sa operasyon natin. Si Faith nga po ito. Nagulat nga po ako nung nakita ko po siya sa news. Oo, nagbabayad ako para sa escort service. Pero iba si Faith, ang mga tao dun. Siya'y malambing, mabait, at magalang. Kahit escort service siya. Si Faith, siya si Donabel Custodio? Hindi ko po alam kung yun po ang totoo niyang pangalan. Tanong ko lang. Alam mo ba na itong si Faith, o Donabel, na sumasali siya sa mga beauty contest katulad ng mga binibining kalbari, mga ganon? Well, hindi ko po alam eh. Sa news ko lang po nalaman yan. Walang galang na ako pero tatanungin ko na rin kayo kung bakit niyo ba ginagawa to? Bakit naisipan niyong lumapit sa amin? Sir, di naman po ako mayaman. Wala rin po akong pamilya.
napamahalan po sa akin si Faith. Naisip ko nga po na alayan po siya ng kasal. Tapos nabalitaan kong patay na siya. Nais ko pong tumulong hanapin ang kriminal na yan. Sa tuwing nagkikita ba kayo ni Donabel, meron bang nag-aatid sa kanya? O meron ba siyang handler? Meron po, pero hindi ko po nakikita eh. Sa text lang po kami nag-uusap eh. Pwede ba namin makuha yung number? Pwede po, sir. Matagal ko na pong tinatry yung number niyan, pero wala na pong sumasagot eh. Nung nakakausap niyo pa si Faith, wala ba siyang nababanggit tungkol sa handler, pangalan o kahit saan nakatira? Ako, sir, wala po kami napag-uusapang ganyan. Hindi ko alam kung mapapala kayo rito. Kung saan ko sinusundo si Faith, doon ko rin siya hinatid. Pero isang beses nung hindi kami nagkita, nagpatid siya sa isang kondominyo. Anong pangalan ng kondo? Kung di po ako nagkakamali, Valley Garden Condominium. Bok, doon nakatira si Jared.